nasira yung kanilang script. Unang-una. Nag-leak na. Unang-una nagsira sa script si Curdy at Sara Diskaya. Opo. Okay. Na sinabing wala silang nakausap na mga congressman at contractor na hindi sinasabing si Speaker Romualdez at si Saldico ang humihingi ng kickback. Okay. Yon. Bagamat sinabi, katulad ng paulit-ulit nating tinatalakay dito, na ang mga Diskaya hindi directly, they did not deal directly with Martin Romualdez, yun ang laging sinasabi. Mukhang bibig na nila. Kasama Opo. si Martin Romualdez sa 25%. Pagkatapos, may lumabas pa na hindi rin nila inaasahan. Unang-una, si Gutesa, na sinabing nagde-deliver ng male-maleta Opo. na pera. 48 million isang maleta, di ba? Etc. Sa bahay mismo ni Martin Romualdez. Opo. Hindi nila inaasahan yon. Which corroborates yung sinasabi ng mag-asawa Diskaya na may kinalaman si Martin Romualdez. Corroborative Ayun. yun from two different sources. Okay, di ba? Lumabas din si Marvin Rillo. Opo. Ito, siga ito eh. Bakit? Kaya tawag siya nga sigarilyo. Ayos Oo. Na sinabi niyang na yung aide niya na si Bogs Magalong ay ang bagman at madalas gamitin ang pangalan ni Speaker Romualdez. At itinuro pa ang ilang mambabatas katulad ni Roman Romulo, Opo. Patrick Michael Vargas, Opo. Arjo Atayde. Kasama daw ang amang si Art Atayde, si Jojo Ang ng Uswag Ilonggo at Nicky Briones ng AKAP. At nasangkot na rin ang iba pang mambabatas na si Marcy Chodoro, Florida Robes, Eliandro Madrona, Benjamin Agarao, Bem Noel, Dean Asistio at Maria Victoria Copilar. Yan, oo. Ito ay bukod pa doon sa pagka-under oath ni Sergeant Orly Gutesa. Na mali-maleta ang dinideliver. Regular. So, di nung kakagulo, no? Opo. Napalitan na nga si Marcoleta. Kinokontrol pa nila. Ang hindi nila inaasahan ay si Saldico, na patuloy nilang iniipit na gusto sana nila na ito ang umako ng lahat ng kasalanan, ay biglang nagsalita. Ala. Nung maramdaman niya na ilalaglag siya, ay sinabi niya, number one, si Pangulong Marcos ang nag-utos ng 100 billion na insertion dahil may 25% itong kickback. Again, hindi natin sinasabing totoo, pero ito mga aligasyon. Inamin na may personal delivery ng 1 billion in cash at may tara. Tara, yung parang kota na 2 billion kada buwan para sa Pangulo. Tama, yung sinasabing 25 billion na kickback sa 100 billion kasi kung 2 billion a month, 24 billion a year. At yung 1 billion palang dineliver ay mukhang paunang bayad, sabi ni Saldico. Nasangkot na rin si First Lady. Opo. Meron daw ibinigay sa customs ng 11 billion na kaugnay sa sugar importation kay First Lady. Sinabi lang niya naman ha. Opo. Hindi natin sinasabing totoo. At mayroon daw sindikato ng smuggling sa sibuyas at bigas, Yes. Opo. sigarilyas at mani, sitaw, pataw, patane. Hindi mo kasama sibuyas at bigas lang ha. Baka maniwala sila. Pati sigarilyas at Hindi mani. pa bahay kubo yan. Hindi pa. Hindi pa bahay kubo. Opo, hindi pa. Mabigat. Pero mabigat ha. Mabigat na yun. Bahay buko. Hindi kubo. Nabuko sila eh. Bahay. Nabuko ni Saldico. Okay. Ngayon, siniwalat na rin ni Saldico na 51 billion ang insertion ni Ferdinand Alexander, na mas kilala sa pangalang Sandro Marcos. Wow. Ngayon, nasira din ang script ni Pangulong Marcos sapagkat sinabi ni Saldico na yung salaysay ni Yusek Bernardo na ang delivery ay 25 billion, ang total palang delivery ay 52 billion. Billion ang pinag-uusapan natin dito ay hindi milyon. Pag ini-imagine ko, hindi ko ma-imagine gaano kalaki itong perang to eh. Hanggang milyon lang tayo eh. At hanggang milyon, konti-konti lang. Oo. Ito, bilyon na ito. Imagine ang 1 bilyon ay 1,000 milyon. Imagine mo kung gaano karami yung 52 billion. That's 52,000 million. Wow. Yung bundle na 1 bilyon na ganyan, kalaki. 52,000 nun. Grabe. 52,000 nun. Ganong karaming kwarta.
Kasi ang script ng administrasyon, yung mga enforcer ay si Yusek Bobby Bernardo, oo, si Yusek Cathy Cabral. At ito pa ang mabigat sa ginagawa ng administrasyon para malihis kay Pangulong Marcos, kay Ferdinand Martin Romualdez, kay Sandro Marcos, at saka kay First Lady, yung mga alam nila. Kasi nagpe-prepare na yan eh. Obvious naman eh. Kasi nakikita naman natin yung sinisiwalat ni Representative Leviste na yun ang panunuhol, na inumpisahan na ng tigda 2 milyon, Pasko pa lamang yun ha, tig 2 milyon, ay para sa impeachment yan. At para yung impeachment ay maging liyamado sila pagdating sa Senado kasi sigurado na yan eh. Sa Kongreso. Marami dyan, may mukhang pera eh. Sa Kongreso. Ang mga tinarget naman nila, kita mo yung alam nila na anti-impeachment, si Chis Escudero, si Jinggoy. At dinawit pa nila yung mga iba para hindi halata. Si Bong Revilla, si Nancy Binay, pati si Grace Poe. Di ba? Ngayon, pinalabas din nila si Henry Alcantara. Na nagsole ng 181 million. Binibili ang witness protection kaya hindi walang restitution eh. Ang witness protection kasi nga lalabas diyan unang-una mabibili mo yung protection mo. Number 2, source of corruption yan eh, negotiation yan eh. Okay. Nasa WPP na tong si Henry Alcantara. Lahat ng sabihin mo ituro mo yan, ituturo niyan siyempre. Under na siya. Kasama pa, ito yung mga maliliit na isda na kayang-kaya nilang kontrolin. Si Bryce Hernandez. Di ba? Meron daw mga conversations with Joel Villanueva and Jinggoy Estrada. Ito, nagsoli rin ng Lamborghini at GMC. Hindi ko nga maalaman, kaya ngayon restitution, yan may problema yan. Problematic talaga yan. Eto pa. Yung mga maliliit na kaya nilang kontrolin, kaya nilang takutin. Si Engineer JP Mendoza. Yun ang script ng Malacanang. Ang script nila, ipakulong si Saldico. Di ba? Yun ang unang-unang winarant eh. Wala pa namang nai-issue ng warrant na kongresista o dating kongresista, kundi si Saldico. Yung nagtimbog sa kanila, nagbuking sa kanila, yung whistleblower, yun pang unang-una nila. Yan. Ikulong si Saldico at gawing isang fugitive para makontrol din nila kung sakasakali. Yung mga diskaya, hindi tinanggap sa witness protection. Si Gutesa, sinisiraan. Pati si Leviste ngayon. Sinisiraan lahat ng naglabas ng ebidensya na nagtuturo sa Malacanang at sa First Lady at kay Martin Romualdez at kay Sandro Marcos. Sinisiraan nila at gagamitin nila yung mga kontrolado nila ng mga natatakot nila, na-intimidate nilang mga witnesses katulad ni Hernandez, Bernardo, etc. Ayun nga, pinatay na nga namatay na si Yusek Cabral. Di malaman kung nagpakamatay, pinatay, di ba? Ngayon, sa gitna ng lahat ng yan, mukhang tuloy-tuloy ang impeachment eh. Kasi yun ang sinasabi, supposedly independent na ICI, ganyan din patungo. Kumpas din na Malacanang, may nakapansin nga eh, na bakit daw bago magrekomenda ng prosecution ang ICI, ina-announce muna ng presidente, akala ko ba independent? Ibig sabihin, alam mo. At bakit ang ombudsman ang kumukontra sa mga nagbibigay ng ebidensya, katulad ni Leviste? Hindi ba papel ng ombudsman ay pag may binigay siyang ebidensya, i-validate mo? Pag-aralan mo. Hindi i-criticize yung nagbibigay ng ebidensya. Kailan pa naging politicize ang ombudsman na hinuhusgahan nila? Ngayon lang. Ngayon lang. Iyan ang sinasabing ko sinong top 10. Pero lahat halos yan meron. Ala. Dahil yan ang panunuhol nila, yung allocables. Kaya nga allocables, hindi pa allocated. Allocables pa lang. Na pwede Future pa lang. tense. Future yan. Future. Pag pipirma ka, saka ibibigay sa'yo yan. Ayaw mo pumirma, wala ka.